given yung situation ngayon sa Pilipinas, nakakamiss lang yung mga times na may mga Kristiyano na talagang naninindigan para ipaglaban kung ano yung tama. Nakakamiss yung sinisigaw ng mga Kristiyano yung truth, justice and righteousness. Yun yung yun yung sobrang kailangan ng Pilipinas ngayon. Wag na tayong lokohan, wag na tayong maging hipokrito sa nangyayari sa Pilipinas. Hindi maganda yung nangyayari sa Pilipinas. Yun yung realidad, yun yung totoo. Sobrang bagsak na ekonomiya, grabe yung nakawan sa kaba ng bayan. Hindi ito tungkol sa hindi ito tungkol sa pro BBM ka, pro Duterte ka, pro Leni o kakamping. Hindi na ito tungkol doon. Nakakaawa ng Pilipinas sa totoo lang. Pero yun nga, ang daming Kristiyano ngayon, maririnig mo na hindi pwede makialam ang mga Christian sa nangyayari sa bansa kasi merong batas na, alam mo yon, yung separation of church and state. So sino lang pwede makialam sa nangyayari sa Pilipinas? Yung mga hindi maka-Diyos? Parang mali yata na hahayaan natin yung mga taong kurakot, yung mga taong walang takot sa Diyos, yun lang ang pwede makialam sa Pilipinas, yun lang ang pwede makialam sa bansa. Parang hindi yata tama, di ba? Maling-mali yun maling-mali. Pero wala ang dami playing safe. Dito lang kami sa four corners ng church, magpipray. May masama ba doon? Walang masama na manalangin, nakakatulong yun. Pero sino ba ang gagamitin ni Lord para may mabago sa Pilipinas? Di ba? May mga ganong Kristiyano dito lang, mananalangin lang kami. Kapag nanalangin ba tayo at walang ginamit ang Lord para mabago ang Pilipinas, hindi ka nagsalita, hindi mo na-rebuke yung nakita mong mali, di ba? Open rebuke is better than secret love, di ba? I mean, mga basic Bible truth, mga basic Bible na katotohanan. Pero wala Meron naman na playing safe kasi nando na sila sa politika di ba? Alam mo yan, may mga Kristiyano na tumakbo, nanalo, nung bago manalo talagang ganun ka-passionate laban sa korupsyon, laban sa alam mo yan, sa criminality. Pero nung nakaupo na, nakatikim na siguro ng pera o kaya naman playing safe na kasi alam mo yun, nasa posisyon na may pinoprotekta ang personal na interest, nawala na rin, di ba? Wala na ring paninindigan, nawala na ring prinsipyo, lalo sa Congress, di ba? Malaki ang bigayan. In-expose naman ni Congressman Leviste, di ba? Yung realidad ng bigayan ng pera sa Congress, ganun katindi. So yun lang, nakakalungkot kasi kung kailan kailangan ng Pilipinas ng mga Kristiyano na dapat ay manindigan, mga Kristiyano na dapat ay tumayo sa tama, sa kung ano makakatulong sa Pilipinas, saka naman wala, saka naman nanahimik, di ba? Sobrang playing safe ang karamihan. Kailangan ng Pilipinas ng panalangin, pero kailangan ng Pilipinas ng mga matutuwid na mga taong tatayo sa kung ano yung totoo, kung ano yung tama, i-correct yung mali, kagaya ng ginagawa ni Lord dati. Gumagamit siya ng mga tao, nire-rebuke yung mga namumuno, nire-rebuke yung mga hari ng panahon ng Israelites. Ngayon wala na. Kasi takot di ba? Karamihan takot. Pero yun lang. Sana may mga Kristiyano na talagang manindigan, tumayo, magsalita para makatulong sa kung ano yung kakabuti ng Pilipinas. God bless the Philippines. God bless us all. Yun lang.